Isa sa pinakamakasay-sayang lalawigan sa bansa ang Laguna. Kanlungan ito ng ating pambansang bayani na si Gato Rizal. Isa rin ito sa mga nagpakita ng tapang noong 1896 Revolution. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Sa mga nakalipas na araw, patuloy po naming inihahatid sa inyong mga tahanan ang mga kaganapan ng Palarong Pambansa 2014 dito sa Laguna. Kilala ang bayan ng Santa Cruz bilang sentro ng kalakalan at kapitolyo ng Laguna, ang resort capital of the Philippines. Dito po masasaksihan na tagisan ng galing ng ating mga student athletes para sa pride, honor at future spot sa World Sports Echelon. Samahan niyo po kami sa patuloy na pagsubaybay sa maagang paglabas ng tapang, bilis, galing, lakas at talento ng mga batang-bata subalit magigiting na atleta ng ating bansa. Ako po si Snow Badua at ito ang PTV Sports Palarong Pambansa 2014 dito sa lalawigan ng Laguna. At upang mas malawak nating matunghayan ang mga kaganapan ng Palarong Pambansa 2014, nakakalat sa iba't ibang playing venues dito sa Laguna ang ating mga sports tropa. Habang nagtatagal, lalong umiigting ang girya ng athletics rivals Western Visayas at National Capital Region. Ako po si Dennis Principe, susubaybay sa 5th day of non-stop action dito sa Laguna Sports Complex Track and Field Oval. Alamin natin ng malalim kung ano nga ba ang martial arts na wushu. Ako po, si Meg Sioson, nakatutok dito sa Cultural Center of Laguna sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Sa unang 2 araw ng aksyon, halos hinakot ng mga Manileño tankers ang lahat ng gintong nakataya sa swimming competitions. Ilan naman kaya ang kanilang kokolektahin sa 3rd day of action dito sa Laguna Sports Complex Swimming Pool? Ako si Cristabel De Leon. Gold medal matches sa sepak takraw. Yan ang aking ihahatid sa inyo dito sa San Antonio de Padua College sa Pila, Laguna. Ako si Keisha Halili. At bago po namin ihatid sa inyo ang highlights ng 5th official day of action ng 2014 Palarong Pambansa, silipin po muna natin ang mga top stories ng sports. At syempre, numero 1 po sa ating listahan ay ang mga kaganapan dito sa lalawigan ng Laguna. Nagpatuloy ang National Capital Region sa pagpapakita ng puwersa sa 5th official day of action ng Palarong Pambansa. Sa halos lahat ng mga disiplinang sinalihan ng mga Big City student athletes, malimit po na sila ang tumayong nakataas ng mga kamay sa top podium. 3 gold medals ang hinakot ng NCR sa ika-5 araw ng aksyon sa athletics competition. Pinagharian ni Jomar Odtohan ang secondary boys 400 meters, isang araw matapos ang kanyang gold medal conquest sa Century Dash. Ang 2 pang gold medals ng NCR ay courtesy naman ni Jaime Mejia at Ella Therese-Sirilan. Namayani si Mejia sa secondary boys 110-meter hurdles habang pinalamo naman ng alikabok ni Sirilan ang mga karibal sa elementary girls 100-meter hurdles. Sa swimming, tila ayaw pa rin magpaawat sa pagkolekta ng ginto ni NCR vet Maurice Sacho Ilustre. Isang araw matapos na kumupo siya ng 3 ginto. Dinumina naman ni Ilustre ang finals ng secondary boys 100-meter butterfly at 800-meter freestyle upang paabutin sa 5 golds ang kanyang koleksyon. At sa rhythmic gymnastics, kumumpleto ng podium sweep sa individual all-around sina NCR High School stars Princess Joy Flores, Jeligine Herandoy at Ariel Nicole Aurelia. Tumanggap si Flores ng gold medal winning score na 36.72 points. Napasa kamay naman ni Herandoy ang silver nang mabigyan siya ng 35.73 points habang nagkasya naman sa bronze medal si Aurelia sa kanyang nalikom na 34.60 points. Samantala, labis ang katuwaan ni Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng Palarong Pambansa. Bisita sa opening ceremonies noong Lunes, natuwa ang top sports leader ng bansa sa mga kaganapan sa taunang Grassroots Development Program, partikular na ang mga bagong records na naitatala dito sa Laguna. Pinuri ni Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia ang unti-unti ng antas ng kompetisyon sa taunang Palarong Pambansa. Ayon kay Garcia, ang kabi-kabilang record na nabubura sa Laguna Meet ay isang patunay na talagang patungo na sa pagiging world-class ang mga Filipino athletes. On the end naman, I have no problem with the way they handle it. Because before, ang palaro was given to PSC, no? Pero I honestly believe that the palaro is a school-based activity, no? Mga estudyante yan. So I believe that it should really be under the department of education.
Kasunod dito, pinayuhan ni Garcia ang mga sports officials ng 17 rehiyon ng bansa na mag-invest sa training at modernong equipment at technique para mahubog ng maayos ang talento ng mga student athletes. What they need to do is upgrade the coaching system. No? Kasi kuminsan, yung tumuturo dyan, sila teacher lang. Ano? They might know a little from what they heard about it, pero I think they should really undergo a coaching seminar to teach these athletes proper of competing, or even as a team. Ang patuloy na pag-evolve ng palarong pambansa ay isa sa mga plataforma ni Education Secretary Armin Luistro. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sisiklab na ang aksyon sa PBA Commissioner's Cup mamayang alas 8 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Pero sa kanila pong finals face-off at press con na ginanap kahapon, kapwa nagpakita po ng kumpiyansa ang Talk and Text Ropan Texters at San Mig Coffee Mixers. May report ang ating Sports Radio correspondent na si Miss Ria Arevalo. Kapwa nagpahayag ng kagustuhang manalo sa opener ng PBA Commissioner's Cup Championship Series, sina Talk and Text Tropang Texters coach Norman Black at San Mig Coffee Mixers mentor Tim Cone. Ito'y dahil limitado lamang sa best of 5 ang finals, kaya't malaking bagay ang makauna sa serye. Our goal is to win the championship, and that's the reason why we're going to participate in this series. And we know we're up against a very good team, but that's our goal in mind. You know, we are an experienced team. We know how to turn around. We know how to get ready, and we're going to bank on that experience and hopefully play well in the finals. We'll see. It's going to be a tough one. Sa panig naman ng ilang players, kapwa sanay na sa championship matches ang San Mig Coffee at Talk and Text, kaya't hindi pwedeng kumurap at baka maisahan sa laban. Matagal na kami wala na rin sa finals kasi yung mga kalaro namin lagi na sa finals na yun. So, challenge talaga yung kapasal. It's always a blessing to be here, to make it to the finals, and get a chance to win. I think it's going to be a tough series. We're guaranteed to win the finals each season, and we're up against a tough team, a champion team, and a Hall of Fame coach, so we'll have to work hard for us, but we'll be ready. Yung team nila talaga napakalakas sa finals, so gagawin namin lahat. Ganun lang. Samantala, inamin naman ni League Commissioner Chito Salud na kayanin na pinaikli ang serye ay upang magbigay daan sa preparasyon ng FIBA Round Gilas Pilipinas team na binubuo ng mga PBA Cagers. Well, we just want to finish this finals as soon as possible because we have a commitment to our Gilas team to finish as early as possible. So, ang Game 1 ng finals ay gaganapin sa Araneta Coliseum mamayang alas 8 ng gabi. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Bagamat hindi sila pinalad na makausad sa final ng PBA Commissioner's Cup, labis pa rin ang katuwaan ni Air 21 Express Governor Lito Alvarez sa ipinakitang tapang at bagong lakas ng kanyang mga players. May report si Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Buo pa rin ang tiwala ng Air 21 Express Governor Lito Alvarez sa kakayanan ng kanyang koponan. Ito'y kahit pa hindi sila pinalad na umusad sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni Alvarez ang resiliency ng kanyang mga players, lalo pat mga bigating teams ang kanilang pinahirapan sa playoffs ng mid-season conference. Sa kanila, yung pride siyempre tinatouch ko na sila ay in-release ng other teams for players ng Air 21, di ba? So, pag tinrade ka gano'n, siguro yung tingin nila, tingin ng other teams, mas mahina ka na, di ba? So, ganado sila ngayon. Ibinalita rin ni Alvarez na magpre-prepara sila ng husto para sa kanilang asam na makapagpamalas ng mas magandang performance sa season-ending PBA Governor's Cup. So, you can just imagine to line up na to next conference, hindi ba? Enrico,
magaling na si Sean Anthony at Winnie Arboleta. May kalalagyan sila sa amin. Matapos na magtala lamang ng 3 panalo sa eliminations, biglang ginulantang ng Air 21 ang second seed at may twice-to-beat advantage na San Miguel Beer sa quarterfinals bago nila naisagad sa do-or-die Game 5 ang semifinal series kontra powerhouse San Mig Coffee Mixers. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Optimistiko ang ilang players ng Barangay Ginebra San Miguel na magbabalik sa dati ang kanilang bagsik sa hardcourt. May report si Ms. Meg Siozon. Dahil batid nila ang frustration at pagluha ng mga fans na nakalipas sa 2 komperensya. Umaasa sina Barangay Ginebra San Miguel superstar Gregory Slaughter at Japeth Aguilar ng mas malakas na kampanya sa papasok na PBA Governor's Cup. Ayon kay Aguilar, nagpahinga muna siya at lumayo sa basketball ng ilang araw bago nagbalik sa team practice noong Lunes. Needed much rest as possible nung so hindi muna talaga ako nag-basket. Di ako umawak ng bola. Pero tumakbo kami ni Dylan sa beach. Sa panig naman ni Slaughter, tiwala siya na makakatulong sa kanila ang triangle offense, isang sistema na nakatakdang ipatupad ni Coach Jeffrey Carriazo sa team. I think it's going to be a long learning process. That's what all the coaches are saying. Learn the offense, and we just scratched the surface today. But you can see that what we're doing, I feel like, is better. It'll be more movement. Being a team as loaded as we are, I think that this type of offense will be able to get everyone's strengths involved. Bagamat isa sa may pinakamalakas na lineup on paper, hindi pa rin umaangat ang performance ng Ginebra kung saan sa nakalipas sa All-Filipino Conference, naglag sila sa semis bago sila dumapos sa pangwalo sa itinatanghal ng Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Unang sakit-sit pa lamang po yan ng mga sports update na aming ihahatid sa inyo dito sa Laguna Sports Complex sa Santa Cruz. Sa aming pong pagbabalik, ang ilan pang mga kaganapan sa mundo ng sports pati na ang highlights ng 5th Official Day of Action ng 2014 Palarong Pambansa. Nagbabalik ang PTV Sports. Nagpahayag ng kahandaan si WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na ilabas ang kanyang bagong tapang at laro kontra sa kalaban na muntik ng dumisgrasya sa kanya noong 1 taon. Bukas po ng gabi ay itataya ni Nietes 108-pound belt kontra Mexican toughie Moises Fuentes. May report si Dennis Principe. Isang mautak ngunit mas agresibong estilo ang planong gamitin ni WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sa return bout nito kontra Moises Fuentes ng Mexico. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Nietes na marami siyang natutunan sa kanyang unang laban kay Fuentes. Isa na dito ay ang sinasabing estilo na hindi lamang magbibigay ng panalo, kundi maging ang paghanga sa kanya ng fight fans. Ayon kay Nietes, ginawa na niya ang mga dapat baguhin upang maging fan at TV-friendly ang kanyang estilo. In-review ko yung last fight namin ni Moises Fuentes at tinitingnan ano pang yung mga kulang ko at dapat kong gawin improve ko. Ayun, kulang ako sa mga magpalo-up through. Marso ng 1 taon ay nagtapos sa isang dikit na majority draw ang 12-round title fight ni Fuentes at Nietes na ginanap sa Waterfront Hotel Cebu. Dahil sa pagiging dikit ng laban ay nanawagan ang kampo ni Fuentes ng isang rematch, bagay na kinatigan naman ang kampo ni Nietes matapos ang 1 taon. Sa ngayon siguro sa tingin ko talagang 100% na ipanalo natin. So hindi lang ako makapag kung anong round, pero sa tingin ko mapaitumba ko siya talaga. Sa ngayon ay si Nietes ang longest reigning world champion na nagsimula sa pulang hawakan niya ang WBO minimum weight crown noong 2007. Matapos ang 4 na title defenses ng 105-pound crown, umakyat si Nietes sa light flyweight division noong 2011 kung saan niya nakuha ang kasalukuyang titulo na kanya namang itataya kay Fuentes. Si Nietes ay may record ng 32 wins, 18 dito ay knockouts, 1 loss at 4 draws, habang 19 wins, 1 loss at 1 draw with 10 stoppages ang record ni Fuentes.
Gaganapin ang 12-round rematch na Nietes at Fuentes ngayong Sabado sa MOA Arena. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng May bago ng landas na karir na tatahakin si Pinoy ring sensation Manny Pacquiao. At higit sa naunang naipahayag na paglalaro para sa Kia Motors sa PBA, may mas mabigat pa hong ruta at role na gagampanan si Pacman sa Asia's First Play for Pay League. Alamin po natin kung ano ito sa ulat ni Miss Keisha Halili. Susubok ng bagong career si Pinoy boxing superstar Manny Pacquiao. Sa panayam ng PTV Sports, personal na ibinunyag ni Pacman na siya ang tatayong playing coach sa maiden season ng Kia Motors sa PBA. Ang 35-year-old Sarangani Fighting Pride ay nakipagpulong sa mga opisyalis ng Columbia Motors kahapon. Lalaro ka sa PBA? Yan eh. Oo. Lalaro ka? Magpapadraft ka? Coach ako, coach. Playing coach. Playing coach ka pa? Paano yung boss hindi pwedeng direct hire? Kailangan dumaan sa draft? Hindi, playing coach eh. Coach ako. Oo. So direct hire ka? Oo. Hindi ka, alam na sinasabi na nila sa PBA yon. Oo. So playing coach ka na, confirm na boss. Nakapirma ka na boss? Nag-usap na. Kwento pa ni Pacquiao, matagal na niyang naiti prank Big Boss Bob Arum ang kanyang planong paglalaro sa PBA. Okay na ba kay Arum? Oo, wala akong problema yan. Ano sabi mo na kay Arum? Boss? Wala akong problema yan. At nang tanungin kung anong coaching skills ang maipapakita niya sa PBA, nagpahayag ng kumpiyansa dito si Pacquiao. So pwede ka na ba boss? Ready ka na? May mag-seminar ka pa niyan sa coaching? So asa ka mag-aaral boss? Madali mo lang may experience mo tayo sa basketball. Ang Kia Motors ay ang isa sa 3 expansion teams na magde-debut sa papasok na 40th season ng PBA. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, Pilipinas pa rin ang prinsipe ng Southeast Asian Games Basketball Association o SIABA Under-18 Championships. Ito'y matapos na magsagawa ng flawless campaign ang Jamaica Harin Mentored Squad sa torneo na ginanap sa Sabah, Malaysia. Nagbabalik si Ms. Ria Arevalo. Isang mabigat na statement ang iniwan ng Batang Gilas, Pilipinas sa katatapos na SIABA Under-17 Championships sa Malaysia. Matapos na walisin ang karibal sa preliminaries, binigyan ng basketball clinic ng Young Philippine 5 ang Singaporean counterparts tungo sa pag-ani nila ng 124-63 lopsided win. Namuno sa opensa ng Jamaica Harin Mentored Squad si San Beda Red Cubs star Joshua Karakut na pumukol ng 16 total points. If I do not win them to the World Championships, para sa mga anak natin, na pag sinabi mo na ito ibibigay mo, ito pinangako mo, at ginawa naman niya lahat, at hindi mo sinunod, para naman sa atin as parents. Unang dinaig ng Pilipinas ang Indonesia 98-35 bago nila ibinaling ang ngit-ngit sa host Malaysia 93-76 upang i-arrange ang championship showdown kontra Singapore. Ang kaparehong koponan na binitbit ni Harin sa Malaysia Joust ang kanya ring dadalhin sa World Championship sa Dubai sa darating na Agosto. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Inyong nasaksiyan ng mga pinakamalalaking kaganapan sa daigdig ng sports panig ng mundo sa pagbabalik ng PTV Sports, ang highlight ng 5th Official Day of Action ng 2014 Palarong Pambansa. Sa 5th Official Day of Action ng Palarong Pambansa ay nasukat ang tatag ng defending athletics overall champion na Western Visayas. Ito'y sa likod ng matinding pambobomba sa kanila ng National Capital Region sa Gold Medal Hall. Nakatutok dito sa Santa Cruz Laguna Sports Complex si Dennis Principe. Hindi pa tapos si National Capital Region runner Jomar Udtohan sa hangarin na maging memorable ang kanyang huling stint sa Palarong Pambansa. Isang araw matapos ang kanyang record-breaking performance sa Century Dash, winasak naman ni Udtohan ang pamantayan sa 400-meter run ng secondary boys upang maging double gold winner dito sa Laguna Sports Complex Track and Field Oval.
Nagrehistro ang 17-year-old San Sebastian stalwart ng 48.7 seconds na bumura naman sa 17-year record ng 49.4 seconds na naitala ni Rene Boy Tanuan ng Southern Tagalog noong 1997. Ano po, parang wala naman po nagbago eh. Talagang sipag lang po. Kasi po last year. Masaya po kasi nakakuha na po ang gold. Nabili ko pa po yung record. Bukod kay Udtohan, nagambag rin ng ginto para sa NCR sina Jaime Mejia at Ella Therese Sirilan. Namayanin si Mejia sa secondary boys 110-meter hurdles habang nag-reign na naman si Sirilan sa elementary girls 100-meter hurdles. Hindi naman impresibo ang kampanya ng defending champion Western Visayas sa 5th day of action dahil isang gold medal lamang ang kanilang nakolekta at ito ay courtesy ni Lynn Mosqueda sa secondary girls high jump. Ang iba pang gold medal winners sa day 5 ay sina Mimoropa Beth Jobert Bartolome sa elementary boys javelin throw, Cagayan Valley entry Rogine Kapampangan sa secondary boys high jump, Northern Mindanao Pride Kevin Kapampangan sa 5,000-meter run, Melissa Escoton ng Eastern Visayas sa secondary girls 100-meter hurdles, John Dale Besmonte ng Bicol Region sa boys 110-meter hurdles, Soc Sergeant Beth Monica Grace Gulak sa elementary girls 400-meter race, Leon Joan Creer ng Eastern Visayas sa school girls 400 meters, Edwin Requillas ng Bicol Region sa elementary boys 400 meters, Gemma Rose Doliosa ng Central Luzon sa elementary girls high jump, at Cagayan Valley Pride Mika Rolyan sa elementary girls discus throw. Sa last day of athletics action bukas, ay tiyak na magiging matindi ang labanan dahil maraming pang gintong nakataya sa sprints at relay races. Halos lunurin rin ng National Capital Region Tankers ang kanilang mga karibal sa Day 2 of swimming competitions. Kung kahapon po ay 11 sa 16 na ginto ang pinakyaw ng mga Manileño, ngayong araw ay tila mas lumaki pa ang percentage ng kanilang mga inangkin. Ito ang sinubaybayan ni Ms. Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Muling nagpamalas ang dominance ng defending champion National Capital Region sa third day of action sa swimming competitions ng Palarong Pambansa 2014. 11 sa 15 gold stake ang nadagdag sa koleksyon ng Big City Tankers. Double gold medalist sa Day 3 sa elementary pupil Amy Joyce Saavedra nang mag-reign na siya sa 400-meter freestyle sa kanyang record-breaking swim na 4 minutes and 51.83 seconds at maging bahagi siya ng NCR winning team na nagsumite ng bagong pamantayan na 1 minute and 59.85 seconds sa 4x50-meter freestyle relay. Bukod kay Saavedra, hindi rin nagpaawat sa pagkopo ng ginto si Manila-based high school swimmer Maurice Sacho Ilustre na nanguna sa finals ng 100-meter butterfly at 800-meter freestyle. Nauna rito, dinomina rin ni Ilustre ang 400-meter freestyle, 200-meter butterfly at 400-meter medley relay para paabutin sa 5 gold medals ang kanyang koleksyon sa Laguna Meet. Una-una, pagod. Sobrang pagod. Pero kung kapalit naman ng mga nakukuha ko, masaya po. Samantala, ang iba pang Manileño tankers na sumungkit ng ginto ay sina Emilio Villavicente, Priscilla Aquino, Andrew Gilson, Claire Galang at Philip Santos. Sa fourth day of swimming wars ay 12 gold medals naman ang nakataya dito sa Laguna Sports Complex Swimming Pool. Sa fifth official day of action, Palarong Pambansa ay umapaw hanggang sa gymnastics ang pamamayag ng National Capital Region. Pero anong klaseng hamon ang ibinigay sa kanila ng iba pang mga rehiyon, pati na ang gymnastics powerhouse ng host region, ang Southern Tagalog? Narito ang report ni Ms. Meg Siozon. Muling nagpamalas ng lakas ang powerhouse National Capital Region sa ikalawang araw ng aksyon sa rhythmic gymnastics competitions sa University of the Philippines Copeland Gym sa Los Baños, Laguna. Kumumpleto ng podium sweep ang mga Manileño gymnasts sa individual all-around event ng secondary division. Umani si Princess Joy Flores ng 36.72 points para ang kininiyaang ginto. Tumanggap si Jelejin Gerandoy ng 35.73 points para pa sa kamay niya ang silver. Habang nagkasya naman sa bronze medal si Ariel Nicole Aurelia sa kanyang 34.60 points. Masaya po, lalo na po ngayon kasi huli ko na po. Ito po, binigay po sa akin ni Lord yung pagkakataon na mag-champion po ulit.
Samantala, runaway winner naman ang NCR sa team event. Sa pinagsamang score ng 107 points, tinalo ng 37 big points ang Big City Gymnast, ang eventual silver medalist na Region 5, habang nagkasya lamang sa bronze medal ang Region 12 sa kanilang nalikom na 60 points. Happy! Kaya po, pero at the same time, nandun po yung kaba kasi mahirap man yung ngayong palarong pambansa na gaganapin, yung ginawa namin. Mahirap man, pero kinaya. Sa third and final day, bukas ay umaasa pa rin ang NCR na mamawalis nila ang lahat ng mga gold medals na nakataya sa rhythmic gymnastics competitions dito sa Los Baños, Laguna. Isang concept bar naman ang ginamit na avenue ni Ms. Meg Sioson para makapag-unwind mula sa nakakapagod na coverage dito sa palarong pambansa. Ito po ay ang Bonitos Bar and Restaurant na paboritong gimikan ng mga taga-UP Los Baños. Tara, makigimik at makichicha tayo. From souvenir shopping to attraction center, nandito naman ako ngayon sa Bonitos Bar and Restaurant para sa aking food trip destination. Tara! Chandelier na gawa sa plastic spoons, mesa na malamusik ang dating, at mga paso na ginawang accent sa wall. Ito ang unang bumulaga sa akin sa pagbisita ko sa bar and restaurant sa Los Baños, Laguna. Kitang-kita ang artistry at creativeness ng restaurant na ito. Pero alam niyo ba na ang high-end na kainan na ito ay nagsimula sa isang simple at maliit na dampa lamang? We were established at in August 23, 2004. Back then we were just small, 5 tables lang, and I think we were a capacity of 30 people lang before. And then eventually, after a year and so, nakapag-expand kami dito sa side na to. And then, at first we were just a tent. Then after a couple of years, napa-renovate namin siya meron lang yung bubong, tapos hindi pa siya aircon. And then eventually, after a couple of years again, napa-aircon na namin siya, nalagyan namin ng mga mas maayos sa interior, para mas comfortable yung mga guests namin. Then after 10 years, we're going to be 10 years this August, naging ganito na siya. Ito na siya ngayon. So, sa likod ng pagkakaroon ng catchy na pangalan ay ang makulay na istorya na sumasagisag sa tagumpay ng kanilang negosyo. kasi yung family kasi namin, we really love to eat. My dad cooks, my mom cooks, pareho kaming chef na isa kong kapatid. So, we're 6 boys. That's why it's called Bonitos, because lahat ng name namin nag-start sa Von. Yeah, Von. Yeah. Tapos yung dad namin, ang nickname niya is Nitoy. So parang pinagdugtong lang namin. Then nakuha namin yung Bonitos, medyo catchy yung name eh. Tapos hindi naman namin na-expect na Spanish word pala siya na sa maliit na bata. Okay. So yun, the inspiration is since we're a family who loves to eat, who loves to cook, so we want to share to our guests, to the people of Los Baños, because back then medyo konti pa lang yung restaurants na nag-o-offer ng ganun na homey yung food, na medyo high-end ang konti para sa local crowd ng LB. At dahil nasubaybayan ng mga taga Los Baños ang kanilang humble beginnings, inakap, importante sila sa pag-angat. Ano kaya ang dahilan kung bakit dinadayo sila ng mga tao? Because we really strive to give good quality products or food. We really strive to create new and innovative menus for our guests po lagi. And number 1 po namin is yung customer service talaga. We really strive to give our clients a very good customer service po. Kasi syempre ako, kumakain din ako sa labas. I want the staff to be very, very parang mabait sa akin and very, ma-accommodating. So we love, gusto din namin, ganun din na ibibigay namin sa mga guests namin. Bakas ang kultura ng Laguna sa bawat putahe na kanilang inihain.
gamit ang mga sangkap na purong Laguna. We're using actually kesong puti, the fresh milk here, ganun. So may mga yun ang influence sa amin ng Los Baños kasi maraming kesong puti dito eh. Dito talaga marami. Kinukuha pa yan from Tagaytay dito. So na ginagamit namin siya lagi dito. Kilala bilang World Cafe, masasabing lahat ng klase ng pagkain ay inaalok dito. Mapa-Filipino man, Spanish o American. Actually, it's a world cafe. We have, let's say, we have pizza, we have salads, we have rice meals, we have pasta, we have entrees, we have appetizers, sandwiches. Actually, madami. Meron kaming cakes, coffee. So that's why we call it World Cafe. That's kasi nga almost everything we have. We have ribs. So, yun yung konti-konti lang naman nun, pero as much as possible, we make it a point na masarap yung ginagawa namin lagi. Wow! Homemade palang mga Ricardo na ginagamit dito. Kaya naman tunay na may personal touch ang kanilang pagkain. Best of all, si Chef Bon ang bumubuo ng menu dito. At dahil dyan, naiintriga ako sa sellers nila. Kami po yung nagawa lahat ng menu dito. Me and my brother and some of yung iba kong mga kapatid, nag-inputin po sila. And then, from our travels din, so nakakakuha din kami ng mga techniques or whatever para ma-input namin sa menu namin, para ma-serve namin sa guests. Yung mga best sellers nyo, ito po ba yung... Yeah, these are one of our best sellers. This is an appetizer. This is called bacon lettuce tomato surprise. So you just bread the tomatoes. Yeah, that's why it's called the tomato surprise because it's fried tomatoes inside. That's why it's very healthy. The reason behind it because gusto ko kasi yung mga pamangking kong pakainin ng vegetables eh. Oo, yung mga... And then usually sa sandwiches, the first one that they take out is yung tomatoes, ganyan. Yeah. So ginawa ko before, I bought tomato, yung salad tomato, yung malalaki, lipstick tomatoes. Then ginawa ko siyang ganyan, parang open face sandwich. So malaki siya before. So sabi ko, pwede itong gawing kanepe ah. Naibas ko nga sa Bonitos. So, ginawa kong ganyan. Tapos, it has been with Bonitos for the last 9, 8 years. So, acceptable na siya. Yeah. Hindi nila naiisip na tomato siya, actually. Actually, yung kids nga minsan may gusto niya. Kasi it has bacon eh. And, syempre, yung mga tao ngayon gusto nila ng pesto. So, naglagay ako ng pesto oil. Well, this is created kasi meron ako estudyante before na bata. She's always asking, this is out of the menu. Wala siya sa menu namin before. She was always asking me for a cheese pizza. And I think most kids loves actually cheese pizza. So since gusto niya lagi niyan, sabi ko, why not put it in the menu? Di nilagay ko na sa menu, and then surprisingly naging one of our best sellers siya. And I use bechamel, I use parmesan, I use mozzarella, kesong puti, sa virgin olive oil, etc. So yeah. I think sobrang bentang-benta siya sa kids kasi even yung mga pamangkin ko, every time we go to the restaurant, cheese pizza talaga. So how about ito po? What's this? Very popular with the Filipinos, medyo yung mga adults natin, no? Kasi this is very healthy. Everything is boiled or steamed, and then ang fried lang dito yung dilis. So this is the typical beach food ng mga Pinoy, yung ensaladang Tagalog. We just plated it very, very well. And then para lang magkaroon ng konting drama, nilagay namin yung dilis nakatayo, parang umaalis sila. And then we just put key lime. We have a vast supply here ng key lime sa Los Baños kasi isa pa yun. Yeah. And then we make our own alamang, and then that's it. Very, very healthy and very delicious also. Chef, ito naman, what's this? It looks very interesting. Yeah, this is our buffalo wings. This is one of our best sellers also. No, actually no.
But you can request for us to make it spicy. Yung white sauce dyan, hindi siya blue cheese kasi most people, lalo na mga Pinoy, ayaw nila ng blue cheese eh. Because maybe of the pungent taste. Sabihin nila may ganito or whatever. So, okay, so I change it to cream cheese and sour cream. So medyo maasim, medyo creamy at the same time. So tapos ano siya, yung lasa niya parang siyang chichirya eh. Parang gano'n. Basta okay siya. This looks so sinful. That's our crispy kare-kare. So we make our own kare-kare, vegetable kare-kare, of course. And underneath that very, very sinful pata. Well, our pata is different because we don't boil it. We just bake it for 3 to 4 hours. Yeah, that's baked. So it's healthier than the conventional. That's baked. After namin siya i-bake, pina-fry lang namin siya just to crisp up the skin. And then we just put it out of sa fryer. Then that's it. We chop it like that and then we serve it. So even if it's baked, crispy pa rin siya? Yeah, it's still crispy. Ito po, This is one of our best sellers also. This is just a typical calamares, for fried calamari. Well, mga Pinoy kasi milig sa puset eh. So we always serve that with a shoestring sweet potato. So that's it. So yung mga side dishes nyo, lahat yan mga sweet potatoes? Yeah, sweet potatoes. Sweet potatoes, and we also use marble potatoes and carrots. And also the mayonnaise, we make it also. We make our own dressings here. Vinaigrettes, mayonnaise, sauces, pesto, pomodoro, everything. We make it here. So basically, homemade talaga. Everything is homemade. That's why maybe people like to go here because everything they taste is homemade. We don't buy naka-jar na mayonnaise. We don't buy naka-jar na ganito, na sauces. We don't buy na pre-baked na mga pizza dough. No, we make everything from scratch. Even yung mga burger buns namin, or hot dog buns, or focaccia breads, we make it almost every day. At dahil mayroong palarong pangbansa, talaga namang dinumog sila ng mga atleta at delikado. Kasama ang kani-kanilang pamilya. Very helpful yung palarong pambansa sa amin kasi it's one way of boosting the tourism here in Los Baños, Laguna. Kasi people here in Los Baños or in Laguna, they always think na punta tayo sa Los Baños or sa Laguna kasi maraming hot springs. Yun lang yung naiisip nila eh. Meron na kayo ibang mapupuntahan dito, nandito kami. So meron na restaurant na could give you good food and good service at the same time. This is my favorite part. Food tasting time! Excited na ako matikman ang kanilang mouth-watering foods. Chibuga na! Bukod sa na-enjoy ako sa bonding session moments namin ni Chef Juan at ng kanyang may bahay, talaga namang napawaw ako sa sarap ng pagkain dito, lalong-lalo na ang kanilang buffalo chicken. Yum! 2 thumbs up for Bonitos! Kaya guys, sama nyo ito sa inyong food trip adventure. Ginalugad naman ni Miss Keisha Halili ang iba't ibang mga venues dito sa Laguna upang ihatid sa atin ang ilan pang mga gold medal winners ng palaro. Matagumpay na nadepensahan ng Western Visayas ang korona ng table tennis sa Secondary Girls Division individual event na ginanap sa Centro Mall, Los Baños, Laguna. Pinatumba ni Emmy Rose Dael ang finals opponent na si Melody Intong ng Sock Sergeant sa straight sets, 11-9, 11-2 at 11-6. Dael, pressured sila na protektahan ng mga gold medals na kanilang naisubi sa Dumaguete City noong isang taon, lalo't patuloy sa pagragasa ang National Capital Region sa gold medal race. Siyempre po, di po ako tumitigil ng training talaga po na. Tapos, every start ng game po, nag-pray talaga ako para makapasok. Training lang po talaga, exposure din. Samantala, napasa kamay ni Central Visayas ace Francis Bendabel ang ginto ng secondary boys. Matapos niyang daigin ang kababayang si John Marie Naire, 11-4, 7-11, 11-5 at 11-6 sa isang makapigil hiningang final match. Rock piso, at saka yung puso.
Ginto rin ang naibulsa ni Neo Angelo Laudato ng Region 4A laban kay Manny Aniceto de Leon sa isang All-Southern Tagalog Final sa Elementary Boys Division. 12-10, 11-8, 6-11 at 11-3. Ginawan ko po ng nagpakahirap po ako mag-training. Sipag at tiyaga lang po ang ginawa para po makamit yung champion. Kinumpleto naman ni Kyla Cielo Bernaldez ng Zamboanga Peninsula ang gold medal winner official day of action ng palarong pambansa sa table tennis nang dominahin niya si Trisha Ann Gonzalez ng Central Visayas sa Elementary Girls Division. 11-6, 11-7 at 11-9. Yung strategy ko yung para manalo ako is yung pag-pray kay God. Tapos second is magtiwala sa sarili. Kahit malamang yung kalaban, kaya mo rin talunin. Samantala, inagawan naman ng ginto ng Davao Region ang last year's Sepak Takraw Secondary Division champion na Western Visayas sa finals na isinagawa sa San Antonio de Padua College sa Pila, Laguna. Pumiglas muna ang defending champion sa first set, 44-36, bago kumabig ng dalawang sunod na regu ang Davaoeños, 42-35 at 42-30 sa succeeding sets. Yung pagkakaisa lang po at dasal lang po sa Diyos, yun lang po ang tanging paraan namin. Unang-una, tiyaga lang, sipag sa pag-training. Kasi meron kaming training doon na 40 days, intensive training for 40 days sa aming region. Yun yung naging kasangkapan namin para manalo sa team competition. Halos walang hirap kaya sa top podium ng Elementary Boys Division ang National Capital Region nang magtala ito ng 21-17 at 21-16 win kontra Southern Tagalog Double Takraw team. Mapait para sa mga host kickers ang kabiguan, lalo't all-out na sinuportahan sila ng kanilang mga kababayan sa Pila, Laguna. Diskarte lang po sa kaputiwala sa kampe. Huwag wala mong bibitaw, tiwala lang po talaga. Tiwala lang po sa Panginoon at saka sa kampe po. Diskarte po. Saka ikaw? Diskarte lang po, tiwala lang sa rin. Kapo dasal. Siyempre, ang saya-saya kasi first time in my coaching 13 years for palarong pambansa, nakuha ko na rin yung gold. Kumopo rin ng ginto sa Sepak Takraw ang Ilocos Norte Quartet ni Priscilla May Moreno, Ethel Toralba, Julian Velasco at Iza Posijo matapos natalunin nila ang Northern Mindanao 21-14 at 21-14. Papasok na rin sa critical juncture ng torneo ang iba't ibang mga team sports gaya ng basketball, volleyball at iba pang disiplina. Tungahin po natin ang ulat ni Miss Cristabel de Leon. Kumpleto na ang cast ng semi-finals ng Secondary Boys Basketball Competition 14 palarong pambansa. Tinambakan ng defending champion Central Visayas sa Zamboanga Peninsula 98-77 upang may kasaang rematch kontra National Capital Region sa unang semis. Ang dalawang teams ay nagsagupa sa gold medal match noong isang taon kung saan namayani ang Central Visayan Dribblers. Sa kabilang banda, maghaharap naman ang Calabarzon at Western Visayas sa isa pang semi-final encounter. Dinumina ng Calabarzon ng Central Luzon 92-80 habang nilampaso naman ng Western Visayas ng Eastern Visayas 77-51. Sa volleyball, buhay pa ang title retention bid ng NCR sa Secondary Girls Contest. Pinataob ng Big City Volleyball sa Northern Mindanao counterparts 25-6 to 25-9 upang may takda ang semi-final duel kontra Western Visayas. Ang isa pang championship spot ay pag-aagawan naman ang Davao Region at Central Luzon. Alam nyo ba na isang sport na malimit lang nilalaro sa mga multi-sporting events ay ang martial arts discipline na pinasikat ni na Bruce Lee, Jet Li at Jackie Chan? Ito po ay ang laro na Kung Fu. Gulat kayo, no? Pero iba na po ang tawag ngayon dyan. Alamin natin sa pamagitan ni Ms. Meg Sioson. Wushu o Wuhi, isang sport na kinikilala bilang mahalagang parte ng kultura ng mga Tsino. Sumisentro ang martial arts na ito sa mind and body mastery. Una itong ginamit ng mga Tsino bilang mas pandigma, kung saan nagsibilin itong pampalakas ng katawan at pampahaba ng buhay. Dito sa Pilipinas, unti-unti nang inaakap ang martial arts na Wushu. Sa katunayan, nag-debut ang sport na ito sa palarong pambansa ngayong taon. Pero paano nga ba nilalaro ang Wushu? Wushu basically is a Chinese martial arts ngayong palarong pambansa, we focus on the combative side of Wushu that is called Sanda. Mostly the
the sport has 3 basic skills that an athlete should master, yung punching, kicking, at saka yung takedown. May dalawang importanteng disiplina ang wushu, ang taulo or forms. For taulo naman, ang kailangan na skill doon sa mga bata talaga, number 1 yun, yung flexibility po. Minsan, pag masyado kang mabilis pero pangit naman yung stances mo, yung poise mo, pangit tingnan Pangit tingnan. So, At ang sanda o sparring. sa sanda naman, yun, yung kailangan talaga ng determination, technique talaga. And then, yung timing kailangan sa sanda kasi 3 yan, punching, kicking, and then takedown. Hindi pwede sulong lahat, hindi pwede attack lahat. Dapat may timing ka. Know when to take down, when to punch, when to kick. Ano-ano ang mga batas dito? Anong disiplina ang epektibo? At ano ang mga dapat tandaan ng mga gustong sumubok sa disiplinang ito? Mechanics ng game, 3 rounds yan. 3 rounds. Tapos every round, 1 minute and 30 seconds. Tapos, yun, 3 rounds pero best of 2. Siyempre, ang pinaka-importante sa bawat kompetisyon ay ang malaman kung paano pinupuntusan ang laban. Yung scoring system, every punches is 1 point. Kahit saan part of the body, from the knee up to the head, that's 1 point per punches. For kicks, from the trunk up, that's 2 points for kicks. And for takedown, that's another 2 points. Delikado ang sport na wushu, kaya't marapat lamang na mabuti ang talento, skills at technique ng mga practitioner ng sport na ito. The sport is really fast and quick. It's all about the technique because your opponent can kick, can punch, can throw you down. But with the proper technique, that's the edge that an athlete should have. Dapat yung stability mo if you want to go for a takedown. And then for sanda, kasi kailangan punches and kick, dapat may combination ka talaga. Wag mag-punch lang ng punch. Dapat may kick, tas may punch ka. That's the technique that you need to have. So kailangan doon, yung rhythm, yung timing mo, kailangan doon. May sari-saring kagamitan sa wushu para masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok dito. Mayroon tayong headgear, tas yung mouthpiece, tas yung armor, and then groin guard for male and female, and then shin guard, at saka yung sa foot pad. And then of course, boxing gloves for safety. And then lahat yun, provided yun ng Wushu Federation. Puso ng isang mandirigma. Iyan ang paglalarawan sa isang tunay na wushu athlete na tunay namang nasaksihan ko dito sa Palarong Pambansa 2014. Matapos sa suungin ng matinding sikat ng araw, harapin ang pinakamabibigat na hamon at labanan ng matinding pagod sa preparasyon. Ngayon pa lamang po tunay na nagsisimula ang landas patungo sa tagumpay para sa ating mahigit 8,000 student athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa. Magandang hapon po sa inyo, Pilipinas. Samahan niyo po kaming muli sa araw ng Biyernes kung saan aming ihahatid ng buong buo sa inyo ang mga kaganapan ng 2014 Palarong Pambansa dito sa Santa Cruz, Laguna. At sa tulong po ng Department of Education, Ted's Kitchen by Monday Chefs, Bonitos Bar and Restaurant, Axel 316, Baracobul Energy, Rally Tour and Travel at ng Ever Bilena. Ako po si Snow Badwa at nais rin po natin pasalamatan at saluduhan ang People's Television Network General Manager na si Boss Cleo Dongaas, Diliman Preparatory School President Senator Nikki Cositing at sa ating birthday girl sa PTV Sales na si Miss Carlene Mendoza. Hanggang muli, bayan, ito ang Palarong Pambansa 2014.